Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bago po tayo magsimula sa ating balitaan ay matatandaan po ninyo na nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang naging State of the Nation Address o SONA nitong Lunes na panagutin ng Local Water Utilities Administration o LUWA itong mga private partners nila na responsable doon sa pagbibigay sana o paghatid ng supply ng tubig sa ating mga kababayan, ngunit hindi ito naihahatid ng maayos. Kaya naman makikibalita tayo kay Administrator Attorney Jose Moises Joy Salonga ng Local Water Utilities Administrator o LUWA. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Attorney Joy. Magandang araw po, Attorney, at welcome po dito sa ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon ng Radyo Pilipinas World Service. Pero parang bad audio. I can't hear you at parang nag-echo tayo. Okay. How about now po? Okay na po ba? Better. Okay, that's good. Okay. Ayun. So, sir, makikibalita nga po kami dito. Una po naming katanungan ay kung ano-ano na po ba yung hakbang ng Local Water Utilities Administration o LUWA upang panagutin nga po itong mga private firms na responsable po dun sa problema sa supply ng tubig sa ilang lugar sa ating sa ating bansa, sir. Good afternoon, Ma'am Bea. Ang ano natin is that we can't go into details right now. Mm-hmm. However, meron tayong talagang pinangahawakang contractual obligations, yung mga nakasaad sa kontrata ng Water District, saka yung JV partners nila. Meron rin tayong kapangyarihan under the LUWA Charter, PD 198, saka dun sa Public Service Act as amended, meron rin tayo dyan. Meron rin tayong mga pwedeng magamit na whole of government approach, different approaches on how to solve this. So, hindi naman tayo nagkukulang sa ating kailangan gawin upang panagutin ang mga at punan ang pagkukulang ng mga JV partners, lalo na sa water districts, regarding sa pagsusupply ng tubig sa mga constituents nila, no? Hindi tayo nagkukulang dyan. Ang kailangan lang namin gawin is actually i-fine-tune. Ito ang mabuti. Kasi mabusisi ito eh. Opo. Mabusisi. Merong contractual obligations, meron mga kailangang hakbang na gawin sa kontrata nila. So, baka hindi maaaring gawin na i-cancel na lang na pabigla-bigla. So, masusi, detalyado, at pino, pero mainam at mabisang aksyon ang gagawin ng gobyerno para panagutin at mapunan ang pangangailangan ng mga tao doon sa kakulangan sa tubig. Administrator, base naman po sa inyong pag-aaral, pananaliksik o masasabi natin na investigasyon, ano-ano po yung dahilan kung bakit hindi po matagumpay ang pagbibigay serbisyo ng mga private firm na ito hinggil sa pagsusupply ng tubig, sir? Kadalasan kasi, kaya pumasok sa JV agreements ang ating water districts, kailangan nila ng kapital pang-expand or to improve or upgrade their water services.
So, nagkaroon na ng joint venture partner. Ito namang joint venture partner, kadalasan, hindi naman natutuloy. For example, meron dyan isa sa Central Luzon. Dapat 2 billion. By this time, dapat 2 billion na ang na-invest. Wala pang 500 million or if ever, konti lang sa 500 million ang na-invest. Meron mga time frames yan. Merong schedule po yan kung kailan mag-i-invest. So, ang nangyari, ang natanggap ng water district, hindi naka-invest dahil ganito, hindi naka-invest dahil ganito, hindi. Yung iba naman tama. Pero sa 2 billion, 1/4 lang ang na-invest mo in this specific span of time, pagkukulang talaga. Diba? So, yung mga tao naman, ang pangangailangan ng tubig, hindi naman na-schedule yun. Yes. Diba? Kailangan mo Tama yung tubig po. ngayon na. Opo. Diba? So, yun ang problema. So, kaya nagkakaroon ng kaguluhan. Nasaan ang tubig? Nagpapayad naman sila. Yun na rin ang nagiging issue Yes. Kadalasan, hindi nakapag-deliver ng installations, facilities na pinramis. Hindi nakapag-invest. Hindi na kumpuni, hindi naayos yung mga tubo. So minsan yung mga tubo nagli-leak pa rin. Kaya nga nag-joint venture para ayusin yung mga tubong nagli-leak may tagas. Yes. Hindi naayos. So yung tubig nila nasasayang lang. O walang pinupuntahan. So yung resources pa nun lang nawawaldas. Opo. So that's the problem. Walang nakakarating sa gripo ng mga tao doon. Yung iba forced na mag-tanker. Yung iba magtatayo ng deep well. Yung iba babiyahe pa ng malayo, iigib ng tubig, iuuwi. Na ang dami na rin nawala doon sa pag-iigib at pagdadala nila, di ba? Opo. So I can imagine yung galit ng tao dito. Yes. So yun ho ang nangyayari. So usually ang kulang capital outlay. Hindi nabigay yung pangangailangang kapital. Hindi nasunod ang pagkukumpuni na pinag-agrihan naman. Merong kontrata yan, may schedule yan. Hindi nangyari. Ayun. Kaya nandito tayo ngayon. Opo, ayun. Tama rin naman po si Administrator na hindi po fair sa ating mga consumer. Pero mabuti po at nalaman natin na at least doon sa investigation nila na pinpoint na po yung mga problems at yun nga ginagawa na ng paraan. Ngayon, Administrator, sa isang ulat po nabasa namin, na monitor namin, sinabi niyo po may ilang mga private firms ang nagsumite na ng catch-up plans. Ano po kaya yung nilalaman ng mga catch-up plans na ito? Okay, clear natin. May ibang mga water districts saka nakatanggap rin yung luwa na catch-up plan. Water districts. Opo. So, itong ka-JV nila nagpadala ng plano daw para masunod or at least makahabol dun sa mga obligasyon nila. Okay, very good. Welcome yan. No? Pero una, nagka-catch up plan ka kasi nahuhuli ka. Kaya ka nga nagka-catch up Yes. Diba? So, ibig sabihin, meron violation talaga. Okay. Pangalawa, tatanggapin ba ito ni Water District na itong catch up plan na to? Kasi meron naman recourses kung talagang nahuhuli. Okay. So, tiningnan namin, may mga catch up plans na valid, merong catch up plans na posible. Kaya lang, halimbawa, may catch-up plan. Sinabi nila, ang kailangan nalaga pa sabihin, 2 billion. Ang catch-up loan mo, 10 million lang. Kulang pa rin yun. Ang layo ng 10 million sa 2 billion na kulang mo, di ba? Opo. So, okay, may magagawa ka, pero baka kulang pa to. Di ba? Yun ang issues dyan. Meron naman ibang water districts daw, gusto daw nilang tanggapin yung catch-up plan. Okay, payag ba yung mga tao doon? Ayun, yun lang. Yun lang, di ba? Opo. Yung water district payag. Wala akong magagawa kung gusto ni water district, okay pa sila sa joint venture. Di ba? Pero dapat hindi ka na nag-file ng rescission. Pero kung okay na kayo doon, okay lang. Walang problema. Basta dapat mapapanatan nyo kami sa luwa. Mapapanatan nyo especially your consumers and the national government that the proper service is rendered there. Yun yung issue dyan. Yung catch-up plan meron nangyayari, is it feasible? Diba? Yun ang una. Is it enough to address yung clamor doon, yung ingay, saka yung init ng tao na wala pa rin kaming tubig, nagbabayad kami. Opo. Diba? Yun yung isang number one dyan May reklamo, nagbabayad sila ng monthly, pero walang tubig na dumarating. May ganun. Nagbabayad ka na nga, pero walang tubig. So that's another issue. Why is this happening? Diba? Why is this happening? Hindi naman sa luwa minsan nanggagaling yung race or authority na para
makasingil, 'di ba? So napupuno rin yung ano namin dito ng mga reklamo at ingay at galit ng consumers. Lalo na nalaman na buhay ang luwa ngayon na pwede sa amin magreklamo. Kasi dati wala naman nakakaalam ng luwa noon eh. Opo. Nabuhay na lang kami bigla dahil ang daming reklamo, Opo. ang daming problema. So yun yung tinitingnan natin. With regards to the catch-up plan, we're happy to accept them and I'm happy to read them. I'm happy that they exist. But are they feasible? Also, with the track record, can they really do it? Ayun. That's the problem. So sometimes, dumadagdag rin yung tanong natin sa catch-up plan. Makakasapat Nadadagdagan. ba? Yun nga, yung sabi niyo po na makakasapat ba para sagutin yun nga ang reklamo ng mga tao na nagbabayad nga sila pero hindi maayos yung supply ng tubig. Speaking of role ng LUWA administrator, ano po kaya yung pagbabago o rekomendasyon ng LUWA sa pag-update ng water regulation? Kasi nalaman natin na sabi nyo kanina, whole of government approach po ito. Kumbaga, hindi lamang LUWA, may iba pa pong agencies na maaaring makatulong. So, paano po natin mapapaunlad yung regulation framework or yung iba pang kailangan? Ano po ang recommendation, sir? Okay. Ang charter ng LUWA ay PD 198, no? 1970s pa po to. So, kailangan rin natin i-update, no? For example, yung ating mga kapangyarihan. Dati kasi, iba yung system of government. Lahat nasusunod. Ngayon, kasi you have to clearly specify your powers. Okay. Kaya minsan, yung LUWA mismo, meron dyan ibang water districts, tinatanong na, under pa ba kami ng LUWA? Akala ng ibang water districts, kung hindi sila, wala silang utang sa LUWA, wala na silang regulator. May mga ganon. So that needs to be explicitly said or i-strengthen either through an EO, AO, or kung anumang pronouncement ng gobyerno. Regulatory framework, hindi ganun ka-mature ang regulations dito sa local water districts natin. Na-mention ko nga before, nagaling po ako sa industriya ng kuryente. Doon, very mature ang regulation and regulatory framework. Dito po sa atin, iba. Isipin nyo, magkaiba yung regulatory framework natin dito sa Metro Manila, saka outside of Metro Manila, dalawang different regulators. So samantalang you're dealing with the same material, water. More or less, you're using the same equipment, pipes and pumps. Opo. Pero magkaiba yung regulatory framework. Yes. Di ba? Meron pa ganon. So, may issue na Metro Manila versus everyone else. So parang hindi na timely, di ba? Bakit natin iniiba ang regulations sa Metro Manila itself, not even for highly industrial cities versus local water districts. So medyo hindi siya match, no? Hindi na timely masyado. No? Another thing is different regulatory policies. May nagre-regulate ng tubig para sa private entities daw. So pagka nasa loob ka ng village, ganyan, iba regulator mo. Pero lumabas ka ng village, LUWA naman, water district. Medyo Water conflicting district. pala, no? Or inconsistent. Merong iba. Minsan pag nagpunta ka naman sa, for example, tourism area, may ibang regulator doon. May ibang regulator sa villages daw. May ibang regulator pag lumabas ka sa village tapos naging village ka, iba yun. Iba na yung regulator na. Iba na yung singil ng kuryente. Tubig. Iba na yung singil ng ano. Iba-iba yung recovery. So, paano natin gagawin to? So, I'm supportive of measures na i-harmonize to, no? I-modernize natin to. Let's put maturity and good practices in other regulatory frameworks in the local water districts as well, no? Baka medyo maayos na i-harmonize natin para walang confusion. Ang daming permits, minsan maliligaw ka sa mga permits na kailangan mo. Diba? Administrator, speaking of harmonization, yung pag-harmonize ng pangangasiwa at pamamahala dito, makakatulong po kaya yung pagkakaroon ng Department of Water at kung magkakaroon man ito, sa tingin nyo po, gaano po katagal bago mabuo, sir? Well, makakatulong yan kung maayos natin, ma-harmonize natin yan. Nagkaroon na rin ng panukalang batas dyan, no? Ang lang yata noon is that hindi pa masyadong buo. Parang ang nagkaroon doon ng meron yatang ibang sectors na hindi natingnan or
may kailangan idagdag or kailangan pang repasuhin ng mabuti. So, okay lang yon, walang problema. We can manage. Now, kung kailan mangyayari to, it would depend on the Senate and Congress. Okay. Kung kailan ba, is this a priority bill? Gaano ba tingin nila, priority ba? Ito ba kailangan ngayon na? So, nasa kanila yan. We can manage now, but it would be helpful if we have an Department of Water. overarching law. It doesn't have to be na but kailangan, let's give sense, no? Kasi parang minsan wild west dito eh. Opo. Tama na naman. It has to make sense, ano? Tama po yun, Administrator. Ito po, pero in the meantime na wala pang ganito, like Department of Water or kung ano man yung bubuuin o lilikhain na magiging nakatalaga na magsa-centralize or mag-harmonize, in the meantime na wala pa pong ganun, ano po yung paano po yung gagawin muna? Meron kasi may parang Water Resources Management Office yan. Ginawa I think 2022, 2023. No? They're supposed to come up with a framework or kung ano man yung magiging Department of Water framework. So, since hindi pa napasa ang nagawa nila, merong backup plan ng gobyerno, no? Okay. Na whether kung ano man yung framework nito, alam ko ginagawa na. Okay. No, whether it's going to be a department or some sort of ad hoc committee or merong plano ang gobyerno. Alam ko meron yan. Natanggap ko po yung directive dyan. Merong ginagawa dyan. And we are ready to support such initiatives from government to make sense out of this the water industry as it is in the Philippines. Okay. Ayun. So, yun na ang pinakamagandang balita doon. Meron naman pala backup plan at ready ang luwa to support this move. Last na lang po, Administrator, ang inyong pong mensahe sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas World Service. Nais kong malaman ng mga na peperwisyo sa kakulangan ng tubig sa iba't ibang water districts dito, lalo na yung mga merong JV partners na narinig po ng gobyerno ang iyong mga reklamo at hininaing dito sa problema natin lahat. Rest assured po na tinatrabaho namin to at sinisigurado namin makakatanggap rin kayo ng lunas at sana meron na rin inaayos namin para pagka pinihit nyo yung gripo may lalabas na malinis na tubig. Kasi minsan hindi pa maayos eh. Opo. Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras na binigay sa bayan, Administrator Joy Salonga ng Local Water Utilities Administration o LUA. Thank you, sir. Good afternoon din, Ma'am Bea. Thank you. Thank you po. Yan po ang ating panayam kay Administrator Jose Moises Joy Salonga, ang Administrator po ng Local Water Utilities Administration o LUA. Kaugnay nga po dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanya naging SONA na gawa ng paraan, panagutin nga itong ating mga private partners sa paghatid ng maayos at malinis na tubig para sa milyong-milyong Pilipino na consumer po na may karapatan sa basic needs na tubig. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan dito sa Ang Pilipinas Ngayon, narito na po ang ating mga pangunahing balita. Buong suporta ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong liderato ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines, AFP. Ginawa ito ng Pangulo matapos maitalaga si dating Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong Commanding General ng Philippine Army. Kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na maipagpapatuloy ng Philippine Army ang pagiging lakas o integridad at profesionalismo ng bansa. Sa araw na ito, bilang inyong Commander-in-Chief, pinapangako ko ay pagpatuloy natin at pagtitibayin pa natin ang ating Sandatahang Lakas. We owe you nothing less than our full support. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Masusing isinasagawa ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines para matugunan ang banta sa seguridad sa bansa. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na nakakatanggap na ang Pilipinas ng mga armas at mga barko alinsunod sa modernisasyon ng AFP at ng pambansang pulisya. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro, isang pundasyon ng AFP modernization sa pagpapatatag ng independent foreign policy ng bansa. Ito ay isang poste ng independent foreign policy sapagkat walang bansa sa mundo na may independent foreign policy na walang malakas na sandatahan. Kasi ang kapayapaan, ang independensya, hindi yan libre. Pinaglalabanan yan or pinaghahandaan upang walang tangkang guluhin ito. Si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakumpiska at tuluyang winasak ang mga iligal na droga para hindi na ito magamit pang muli. Iniulat ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na umabot sa 83 bilyong pisong halaga ng mga iligal na droga ang nakumpiska sa loob ng 3 taon ng kanyang termino. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, resulta ito ng direktiba ng Pangulong Marcos na habulin ng mga malalaking source ng illegal na droga at agad sirain ang makukumpiska para hindi na mapakinabangan pa. Ngayon po, may sistema na within so many days ay may destruction kaagad. Wala na pong recycling ng drugs ngayon sa Pilipinas. Si Department of Interior Local Government Secretary John Vic Remulla. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. porsigido na magkakuryente ang 100% ng kabahayan sa buong bansa. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Magkatuwang ang Department of Finance at Department of Energy sa pagtutok na maabot ang ganap na elektrifikasyon ng lahat ng kabahayan sa bansa. Pinangunahan ni Finance Secretary Ralph Recto kasama si Energy Secretary Sharon Garin ang isang sectoral meeting upang pag-usapan at planuhin ang mga hakbang na magpapabilis ng electrification program. Ang inisyatiba ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling SONA kung saan binigyan diin ang pagpapalawak ng rural electrification bilang bahagi ng kanyang midterm accomplishments. Batay sa datos, nasa 94.75% na ang household electrification sa buong bansa, katumbas ng 27.9 na milyong kabahayang may access sa kuryente. Target ng DOE na madagdagan pa ito ngayong taon sa pamamagitan ng pagpapailaw ng karagdagan 5,000 kabahayan bilang bahagi ng Total Electrification Project. Ayon sa pagtaya ng DOE, humigit kumulang na 3.08 milyon na kabahayan pa ang nangangailangan ng koneksyon sa kuryente mula ngayon hanggang 2028. Dumalo rin sa nasabing pulong ang PISALM, NPC at National Transmission Corporation upang ilahad ang kasalukuyang estado ng kanilang mga proyekto at mga plano sa darating na mga buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Iba pang programa at mas pinalawig na benefit package ng mga miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Administrasyon Marcos Jr. pinag-aaralan na ng ahensya. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
Inaaral na ng PhilHealth ang iba pang programa at pagpapalawak ng iba pang benefit package ng mga miyembro nito. Ito ayon kay Dr. Israel Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, ay ilan lamang sa mga dapat pang-asahan sa ilalim ng Marcos Administration. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal na sa harap ng mga planong ito, nangangailangan pa rin sila ng buong suporta mula sa mga Pilipino. Umaasaan niya sila na mabibigyan ng premium subsidy sa ilalim ng General Appropriations Act ngayong taon kasabay ng angkop na paghuhulog ng kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Kung matatandaan, una nang sinabi ng opisyal na sa ilalim ng Marcos Administration, halos dumoble ang coverage o package ng tanggapan. Kaugnay nito, siniguro ng opisyal na sapat ang pondo ng tanggapan sa kabila ng pinalawak na benepisyo o packages ng tanggapan sa nakalipas na 2 taon. Anya, bago kasi magpatupad ng coverage expansion ang PhilHealth, mayroon itong kaakibat na financial impact analysis upang matiyak na makakaya ng pondo at may pagpapatuloy anuman ang programang maaprubahan ng tanggapan. Bago mag-approve ang board ng ating mga bagong benepisyo or pinalawak na benepisyo, lagi po itong may kaakibat na actuarial financial impact analysis. So, kung kakayanin po ng pondo, through those analysis ay naaaprubahan po ito. So, since marami tayong naaaprubahan, ibig sabihin po ay kaya ng ating pondo at masusustain natin ito. Be that as it may, marami pa rin po tayong plano, ASEC, na palawakin pa at expand pa yung mga benefit or maglabas ng mga bagong benefit. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bibisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India mula August 4 hanggang August 8 matapos imbitahan ni Prime Minister Narendra Modi. Kasama kaniyang delegasyon, una magtutungo si Pangulong Marcos Jr. sa New Delhi para sa mga opisyal na pagpupulong at saka pupunta sa Bangalore. Kapwa mula sa sektor ng negosyo ang sasadyain ng Pangulo sa 2 lungsod sa India. Kasama sa kaniyang aktibidad ang pagbisita sa Filipino community sa New Delhi. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at India ang ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang diplomatikong relasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nakausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si German Chancellor Friedrich Merz sa telepono at pinag-usapan ang iba't ibang larangan ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Germany. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng depensa at kooperasyon sa ekonomiya, regional issues at iba pa mga larangan na may kapwa-interes ang dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., naging maganda ang kaniyang pakikipag-usap kay German Chancellor Friedrich Merz. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na inibitahan siya ng German Chancellor na bumisita sa Germany. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Resolusyon na magtutuloy sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isinusulong ng isang senador. Narito si Nympha Asuncion. Inamin ni Senador Kiko Pangilinan na kinakausap niya ang ilang mga kapwa-senador tungkol sa pagpirma sa isang resolusyon na layong ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangilinan, binubuo niya ang naturang resolusyon kasama sina Senadora Risa Ontiveros at Senador Bam Aquino. Sa draft resolution, layong ipahayag ang sense of the Senate tungkol sa pagpapatupad ng fairness principle at doctrine of operative facts sa konteksto ng impeachment proceedings. Pinunto dito ang posisyon ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Oscuna at isinusulong na ipatupad ang pinakabagong ruling ng SC sa mga susunod ng impeachment cases at hindi dito sa kaso laban kay VP Sara. Sa ngayon, ayon kay Pangilinan, 4 na silang nakapirma sa draft resolution kasama sina Ontiveros, Aquino at Senate Minority Leader Tito Soto. Kasalukuyan pa itong nire-review ng ilang mga senador.
Sa August 6, nakatakdang talakayin at pagdebatihan ng mga senador sa plenaryo ang tungkol sa desisyon ng SC. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mababatas ipinanawagan ang pagbabawal sa lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Si Kathleen Forbes sa balita. Muling nanawagan si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ipagbawal na ang lahat ng uri ng online gambling sa bansa. Sa gitna ito na nakaambang investigasyon ng Senate Committee on Games and Amusement ukol sa lumalilang pagkalat ng online sugal sa susunod na linggo. Git niya malinaw naman na sanad sa lipunan ng online gambling na nangangailangan ng agarang pagpapahinto. Inihain na ni de Lima ang House Bill 2129 o Anti-Online or E-Gambling Act na naglalayong ipagbawal ang lahat ng anyo ng online gambling sa bansa. Sakop ng panukala ang pagbabawal sa pagtatayo, operasyon at maintenance ng mga online gambling platform, promosyon at advertisement sa media, paggamit ng digital payments at e-wallets para sa online sugal, at ang pag-uugnay ng mga mobile applications sa online gambling platforms. Inaatasan din ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malawakang crackdown laban sa illegal na aktibidad tulad ng ginawa laban sa Pogo, lalo na sa posibilidad ng pagsulpot ng underground operations. Hirit pa niya na kailangan ng pangil ng batas na magpapatigil sa online gambling dahil siguradong marami pa rin makakalusot kung ire-regulate lang ito. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatayang 40.5 milyong misdeclared vape at iba pang produkto na samsam ng Bureau of Customs. May report si Lawrence Tanhoco. Ipinakita ng mga opisyal ng Bureau of Customs o BOC ang mga nasamsam na vape products sa Manila International Container Port. Ang mga kargamento ay natuklasan ng mga tauhan ng Customs Intelligence Investigation Services sa pamumuno ni CIIS Chief Alvin Enciso sa ilang kahon mula sa 3 container. Ang BIS-declared vape products at iba pang regulated goods ay tinatayang nagkakahalaga ng nasa 40.5 million pesos. Ayon kay MICP Customs Intelligence and Investigation Service Chief Alvin Enciso, galing China ang mga kargamento at inineklarang kitchenware. Pero nang isailalim sa physical inspection, dito na tumambad ang 81,000 pieces ng assorted vape products sa paraffin wax at iba pang produkto. July 23 nang inisyo ang warrant of seizure ng detention. Ang mga kargamento ay isa sa ilalim sa forfeiture proceedings dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act at mga regulasyon ng DTI. Kasalukuyan ang nagsasagawa ang BOC ng case build-up para panagutin ang nasa likod ng illegal na importasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at Department of Education, DepEd, nagtulungan para sa edukasyon sa government housing projects. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Lumagda ng kasunduan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at ang Department of Education para masigurong may access sa edukasyon ang mga residente ng bagong pabahay ng pamahalaan. Ito'y bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa whole of government approach tungo sa mas inclusive na pag-unlad. Pinangunahan ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at DepEd Secretary Sani Angara ang paglagda ng kasunduan na layong isama ang school planning at site selection sa bawat housing project kasama na ang pagtatayo ng mga paaralan sa loob o malapit sa mga resettlement site. Nakasaad din sa kasunduan ng pakikibahagi ng DepEd sa pag-update ng comprehensive land use plans ng mga lungsod para masigurong may sapat, ligtas at maayos na espasyo para sa learning facilities. Ayon man kay Secretary Aliling, makatutulong ito sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga benepisyaryo ng pabahay ng gobyerno, lalo na ng mga kabataan. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At yan ang tinakalap ng mga national news, antabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. 3 barangay sa Kalinga kinilala bilang Healthy Barangay. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Talo barangay ti Kalinga iti nabigbig kapo iti outstanding performance ken dedikasyon da may papan iti panakay patungpal iti health ken social programs iti masakupan da babaan iti search for healthy barangay. Nagunod iti barangay Balbalasang Balbalan iti healthy barangay sustainability category. 150,000 pesos iti naawat da cash prize ang mausar para iti implementasyon ti health ken nutrition project da. Iti new entry category, second place iti barangay Mangali Sentro Tanudan ang nagawat iti 60,000 pesos ken first place iti barangay Pantikyan Balbalan ang nag-awat iti 100,000 pesos sa cash prize. Iti search for healthy barangay kitanawan nga isaysayang kat iti provincial government babaan iti Office of the Provincial Health Officer ken Provincial Nutrition Committee iti panggap a mapasaya at iti salunat ken well-being iti komunidad babaan iti panang evaluate iti health service delivery ken local governance dagiti barangay. Iti plaque of recognition ken cheque kat na i-award kagiddan iti culminating activity iti Provincial Nutrition Month Celebration iti Kalman sa Kalinga Children's Ward. Manipod Dizyor Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Orbistondo, Pangasinan nakiisa sa selebrasyon ng 51st Nutrition Month. Implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028 suportado ng Local Government Unit. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Historic na pension reform program ipatutupad ng Social Security System o SSS simula Setyembre 2025. Detalye mula kay Mara Grezula ng RP Lucena.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mara Grezula. Department of Information and Communications Technology o DICT Palawan, ilulunsad ang kauna-unahang Digital Transformation Center, DTC, na libreng magagamit ng mamamayan. Mag-uulat si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Aabrihan ang DICT Palawan ng Digital Transformation Center o DTC IDEA sa Palawan nga magagamit nga libre ang mga atang kasimanuwa. Ing siguro ni DITC Palawan Provincial Director Engineer Virgo Pinangay, aabrihan din ang DTC sa Agosto 8 dading dagon nga katingad lamang ang nandang opisina sa syudad ang Puerto Princesa. Makuna, libre dya nga magagamit ang tanan, ig prioridad lagi, digi ang ara, internet, ig desktop nga sa dili. Pwede ra diyang magamit nga trabuan ang mga pag-aradalan na titingid sa information ig teknolohiya ang tingka sa 25 partisipante. Pwede rang magtambay sa lugar ang mga freelancers, online workers o mga agasagyap virtual nga matrabaho tinged midyan diging libreng internet, laptop, ig desktops. Halin digi sa Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Goody Sarsagat. Sisterhood Agreement sa pagitan ng pamahalaang panlalawigan ng Surigao del Sur at pamahalaang lungsod ng San Juan nakatakdang pirmahan. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gikatakda na ang pagperma sa Memorandum of Agreement con MOA alang sa Sisterhood Agreement tali sa kagamhanang probinsyal sa Surigao del Sur ug sa kagamhanang syudad sa San Juan sa Agosto 15. Sa gipahigayon nga coordination meeting sa buhatan ni Provincial Administrator John Vincent Pimentel, gitagik ang mga importanteng detalye alang sa maong inisyatibo, dili lamang ang pagperma sa MOA apan apil na usab ang pagpakita sa mga best practices ni ining duha ka LGUs nga importante alang sa kalampusan ni ini. Nahibaluan nga mismong si San Juan Mayor Francis Zamora ang manguna sa ilang team, samtang sa bahin sa Surigao del Sur pagapangunahan kini ni Governor Johnny Pimentel. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Pagbibigay ng halal accreditation sa produkto ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Sulu, tiniyak ng Ministry of Trade, Investments and Tourism o MTIT. Balitang hatid ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Kiabagi Provincial Director nagdar sa Sapansin Ministry of Trade, Investment and Tourism atau MTIT Suluy na piaga mamatayuan nila habihaon in halal accreditation ng mga product si mga micro, small, medium enterprises atau MSME sa min makatawang hasupaya lumawak pa maabot si mga product nila. Hakaptangan hisa sa pana na pa turnovers in processing centers imbang sa Samar Development Agency Inc. Timan Subatra ECSO Barangay Timbangan Indanan Sulu, hambuk lang niya Timbangan Women's Association hadwa MSMEs awin nagka-recommend nila para dun hayni. Marayaw lang niya bihaon sa mabaong na processing center in association awon kalagihan na supay matanto malano. Marayaw iban na urul inatulan sinhalal board pag hinang iban pag-process sa mga product amon diarahang nila. MTIT habay ta isa sa paninti mitindog chairperson sinhalal board at tulong tawag sa Ministry of Science and Technology what ini in kanilang day sub-certification dahil nga FDA in mga MSME sa binaybayan piray sa bahat Timbangan Women's Association. Tengah RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha,
Automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Nananatiling sustainable o matatag ang kabuang utang ng bansa na umaabot sa 17.2 trilyong piso sa pagtatapos ng Hunyo 2025 na may 2.1% pagtaas. Ayon sa Bureau of the Treasury o BTR, ang pagtaas ay dulot ng patuloy na malakas na interes ng mga investors sa mga ini-issuing government securities. Ayon naman sa ulat ng Department of Finance o DOF, 69.2% ng kabuang utang ay mula sa lokal na pamumuhunan habang nasa 30.8% naman ay mula sa panglabas na utang. Layunin ng gobyerno na paigtingin ang capital market, bawasan ang panganib sa foreign exchange at patatagin ang tiwala ng mga mamumuhunan sa mga inilalabas na securities ng Pilipinas. Umaabot sa 11.75 trilyong piso ang domestic debt, habang 5.3 trilyong piso naman ang external debt. Ayon sa BTR, ipinapakita ang maingat na estratehiya ng gobyerno sa pamamahala ng utang at ang paninindigan ng Administrasyong Marcos Jr. na tiyaking matatag ang pananalapi ng bansa, suportado ang inclusive growth at ang bawat pisong inutang ay ginagamit upang mapatatag ang ekonomiya para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba malamang ang inflation ng mas mababa sa 1% nitong Hulyo. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na tinatayang nasa pagitan ng 0.5% hanggang 1.3% ang inflation sa nabanggit na buwan. Sinabi ng BSP na ang posibleng pagtaas ng inflation para sa buwan ay dahil sa pagtaas ng presyo ng karne at gulay, dahil sa masamang panahon, dagdag sa singil sa kuryente, pagtaas ng presyo ng langis at ang paghina ng piso kontra sa dolyar. Subalit sinabi ng BSP na ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas ay isang rason kung bakit hindi gaano tataas ang inflation. Ang headline inflation sa buwan ng Hunyo ay nasa 1.4%. Nakatakdang ilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA ang datos sa inflation para sa Hulyo itong darating na Agosto 5. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matagumpay na nakuha ni Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto ang pamumuhunan ng British financial technology giant na Revolut sa Pilipinas. Isang direktang bunga ng isinagawang investment roadshow ng mga economic managers sa London, Davos at Manila. Ayon kay Secretary Recto, magiging ikalawang global tech hub ng Revolut sa Asia ang Pilipinas, kasunod ng una nitong hub sa India noong 2021. Pinasalamatan ng kalihim ang Revolut sa pagiging katuwang ng bansa sa pagpapalago ng digital capability
sa pagbibigay ng high-quality jobs at empowerment ng mga Pilipino sa makabagong financial tools. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-roll out ang red carpet upang gawing globally competitive na destinasyon ang Pilipinas para sa negosyo. Sa kasalukuyan, ang Revolut ay may operasyon sa mga pangunahing merkado sa Asia Pacific tulad ng Japan, Australia, Singapore at New Zealand. Ayon sa Revolut, ang kanilang desisyong magtatag ng hub sa Maynila ay isang patunay na kumpiyansa sa lumalakas na takbo ng ekonomiya ng bansa at sa malawak na talento ng mga Pilipino. Inaasahang magiging malaking tulong ang hub sa digital upskilling at sa layunin ng pamahalaan na makabuo ng future-ready digital economy. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Layunin ng Department of Transportation o DOTR na makumpleto ang nasa 3 istasyon ng Metro Manila Subway Project o MMSP bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kumpiyansa siya na matatapos ng DOTR ang konstruksyon ng unang 2 MMSP stations pagsapit ng taong 2028 at posibleng ikatlong istasyon. Sinabi ni Dizon na sakop ang mga stasyon sa East Valenzuela, Quirino Highway at North Avenue. Ayon kay Dizon, ang plano ay simulan ang partial operations ng MMSP sa taong 2028, subalit hindi pa ito naisasapinal. Simula nang maupo si Dizon bilang kalihim ng kagawaran, matagal niya nang iniinda ang mga issue tungkol sa pagkuha ng right of way o ROW para sa pagkaantala ng proyekto. Orihinal na nakatakda ang pagsimula ng partial operations noong 2022, subalit naharap ng halos walang katapusang pagsususpinde ang kauna-unahang underground rail system ng bansa dahil sa mga issue sa ROW. Minamadali ni Dizon na makompleto ang pagkuha ng mga ROW kung saan ang Ortigas Station na lamang ang mayroong issue. Para matugunan ang huling problema, nakipagsanib puwersa ang DOTR Chief kay Pasig City Mayor Vico Soto para inspeksyonin ang lugar nitong Miyerkules sa layunin na magawan ito ng solusyon. Sinabi ni Dizon na ngayon ay kumpiyansa siya na magsisimula na ang konstruksyon sa naturang istasyon sa mga susunod na linggo. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang DOTR na bilisan ang pagkumpleto ng mga flagship infrastructure projects katulad ng MMSP para guminhawa ang pag-commute ng mga Pilipino. May 17 stasyon ang subway project na may kahabaang 33 kilometro mula Valenzuela hanggang Parañaque at isang spur line patungong Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 sa Pasay. Inaasahan na mababawasan ng rail line ang travel time mula Valenzuela at ng NAIA mula 1.5 oras ay magiging 35 minuto na lamang ito. Ang pagtansya naman sa dami ng pasahero ay mula 300,000 hanggang lagpas 500,000 kada araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, unang araw ng Agosto, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 19 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 na sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 piso at 84 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 8 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 4
sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 85 sentimo. Nasa 66 na piso at 44 na sentimo ang euro, 42 piso at 1 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 51 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP nitong Huwebes ang pinal na listahan ng mga player na kasama sa Gilas Pilipinas na lalahok sa parating na FIBA Asia Cup na tatakbo mula Agosto 5 hanggang 17 sa Jeddah, Saudi Arabia. 12 sa listahan ng mga player ay nakasama din sa mga naunang kampanya ng Gilas. Kasama sa pinal na listahan ay sina AJ Edu, Calvin Oftana, Carl Tamayo, Chris Newsome, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Japeth Aguilar, Junmar Fajardo, Justin Brownlee, Kevin Kembao at Scotty Thompson. Samantala, inilabas na din ang schedule ng Pilipinas ang laban nila sa group stage games. Unang mga kalaban ng Gilas Pilipinas ay ang Chinese Taipei sa Agosto 6 na matutunghayan alas 2 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Susunod na mga katapat ng Gilas ay ang powerhouse team ng New Zealand sa Agosto 7, dakong alas 11 ng gabi, at sa Agosto 9 naman alas 4 ng hapon ay huli nilang mga kalaban ang Iraq. Kung matapos ng Gilas ang group stage sa top spot ng Group D, gaganapin ng quarterfinals sa Agosto 14. Kung magtatapos ang Pilipinas ay ikalawa o ikatlong pwesto, maglalaro pa sila sa qualification para makapasok ng quarterfinals na nakatakda namang gawin sa Agosto 11. Nakatakda namang ganapin ang semifinals ng torneo sa Agosto 16 habang ang laban ng finals at para sa bronze medal ay gaganapin sa Agosto 17. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, isang malungkot na balita para sa mga Ginebra fans dahil dadalhin na ni Jamie Malonzo ang kanyang talento sa Japan. Inanunsyo ang pagpirma ni Malonzo ng kontrata nitong Huwebes ng B-League team na Kyoto Hanaris. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Malonzo ang team management sa paniniwala sa kanya at sa pagbibigay sa kanya ng oportunidad na maglaro para sa koponan. Dagdag ni Malonzo na siya ay excited na sa kanyang hinaharap sa Japan at hindi na makahintay na samahan ang kanyang mga teammate sa court at dalhin ang kanyang enerhiya at determinasyon kada laro. Sa kakatapos lamang na PBA Philippine Cup, nag-average si Malonzo ng 13.11 points, 6.33 rebounds, 2.17 assists at 1.17 steals kada laro.
Na-draft si Malonzo noong 2021 ng Northport bago siya inilipat sa Barangay Ginebra noong 2022 kung saan dun na siya naglaro hanggang itong huling komperensya. Una nang naglaro si Matthew Wright para sa kaparehong koponan ng Kyoto Canaries. Samantala, kung naging kagulat-gulat ito para sa mga fan ng Ginebra, alam na ng Barangay Ginebra San Miguel na pupunta si Malonzo sa Japan. Sinabi ni Ginebra head coach Tim Cone na ito ay matagal nang gustong gawin ni Malonzo na maglaro sa Japan. Moving forward, ani Cone, mabibigyan na ng pagkakataon ang ilang bench players na maglaro katulad ni na Jeremiah Gray, Aljon Mariano at Jason David para bunan ang iniwan ni Malonzo simula itong season 50 ng PBA. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umurong na si Filipina tennis star Alex Ayala sa parating na Cincinnati Open dahil sa isang shoulder injury. Base sa website ng Cincinnati Open, kasama sa listahan ng mga players si Ayala para sa nasabing WTA 1000 event na tatakbo mula Agosto 5 hanggang 15. Nito lamang Lunes ay lumahok si Ayala sa Canadian Open kung saan natanggal kagad siya sa first round pagkaraang matalo kontra Marketa Vondrousova ng Czech Republic. Sa isang Instagram post, sinabi ng 20 anyos na si Ayala na maiksi man ang kanyang pamamalagi sa Montreal, nag-enjoy naman siya sa court at oras na munang magpahinga at makarecover. Pagkatapos sana ng kanyang paglalaro sa Cincinnati, inaasahan sanang lalahok si Ayala sa WTA 500 tournament sa Monterrey, Mexico bago ang US Open sa Agosto 24. Naging makabuluhan ang taon para kay Ayala kung saan ang kanyang pinakamalaking pagsasakatuparan ay ang paglahok nito sa Miami Open noong Marso kung saan tinalo niya ang mga mabibigating players na sina Yelena Ostapenko, Madison Keys at Iga Swiatek patungo sa semifinals kung saan natalo ito kay Jessica Pegula. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Oras naman ng Alas Pilipinas Women para makibahagi sa Southeast Asian o CV League. Gaganapin ang Leg 1 ng torneo sa Nakhon Ratchasima sa Thailand. 16 na manlalaro ang kasama sa listahan ng alas na kinabibilangan nina Angel Canino, Belia Bilen, Gia de Guzman, Don Katindig, Ea Laure, Del Palomata, Fifi Sharma, Thea Gagate, Mars Alba, Justine Jasareno, Shaina Nitura, Leila Cruz, Cla Loresco, Madi Mandayag at Vanny Gandler. Unang mga katapat ng alas ay ang host team ng Thailand itong Agosto 1. Susundan ito kontra Vietnam sa Agosto 2 at ang panghuli ay makakalaban nila ang reigning gold medalist na Indonesia sa Agosto 3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, posibleng mag-host ang Cebu ng ilang laro sa oras na ganapin sa bansa ang FIBA Women's Asia Cup sa taong 2027. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP President Al Panlilio ng SM Seaside Arena na kasalukuyang ginagawa ay kinukonsidera nilang posibleng venue para sa Continental Tournament. Ayon kay Panlilio, nakausap niya si Mr. Hans C., ang chairman ng Executive Committee ng SM Prime at sinabi na ang Mall of Asia o MOA Cebu na ginagawa malapit sa SM Seaside City Complex ay posibleng matapos na bago matapos ang taong 2026.
Dagdag ni Panlilio, sinabi sa kanya ni C na 2 ang court doon, isang pang-practice at isang linalaruan mismo. Magiging host ng Pilipinas magiging host ang Pilipinas ng FIBA Women's Asia Cup sa 2027 na kinumpirma kamakailan ng FIBA Regional Office Asia. Ito ang kauna-unahang pag-host ng bansa ng continental level basketball tournament simula pa noong 2013. Napabilang ang Gilas Pilipinas Women sa Division A ng torneo sa 2027 pagkaraang magtapos sa ika-6 na pwesto ngayong taon. Napanatili ng Gilas Women ang kanilang pwesto sa Division A ng FIBA Asia pagkatapos nilang manalo kontra Lebanon sa Women's Asia Cup at nakakuha din ng pwesto sa 2026 FIBA Women's World Cup qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik po ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lang po ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. It's a yes. Yan ang natanggap ng kapuso actor na si Dustin Yu nang alukin niyang makadate ang kapamilya actress na si Bianca De Vera sa GMA Gala 2025. Ibig sabihin, magkasamang dadalo sina Dustin at Bianca sa naturang gala na gaganapin sa Manila Marriott Hotel sa Agosto 2 o bukas na yan ng Sabado. Ibinahagi ni Dustin sa kanyang Instagram account ang inihanda niyang romantic candlelit dinner para kay Bianca. At sa video, makikita nga naka-blindfold si Bianca nang pumasok sila ni Dustin sa isang silid. Nang tanggalin ang kanyang piring ay nagulat ang aktres sa nakita niyang setup ng dinner nila ni Dustin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain ay inaya ni Dustin si Bianca na tumayo at pumunta sa bintana ng kanilang silid. At dito na nakita ang letter LED light na gala na ibig sabihin ay iniimbitan nga itong si Bianca ni Dustin na pumunta sa gala. At may inabot ding sulat si Dustin sa aktres na binasa ni Bianca bago siya sumagot ng oo sa aktor. At sa uli, isang mahigpit na yakap ang pinagsaluhan ng dalawa at hinalikan nga ni Dustin si Bianca sa noo habang nakayakap sa kanya ang binata. At itong sina Justin at Bianca ang naging final duo sa katatapos lang na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At ang GMA Gala ang taunang selebrasyon ng GMA Network kung saan nagsasama-sama ang mga kapuso stars, mga executives at iba pang VIPs upang ipagdiwang ang tagumpay ng naturang network at magbigay ng parangal at suportahan ang charitable cause nito. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, ikwinento ni Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid na umabot sila ng kanyang asawa na si Ogie Alcacid sa puntong hiwalayan. Sa online panayam kay Regine sa YouTube page ng showbiz columnist na si Aster Amoyo, sinabi nitong tumanggap siya ng batikos at panghuhusga mula sa mga tao dulot ng relasyon niya kay Ogie. Matatandang kasal pa itong si Ogie Alcacid noon sa dati nitong asawa na Australian beauty queen na si Michelle Van Imeren nang sila ay maging magkarelasyon, ngunit nilinaw niyang ang mga ito ay humaharap na sa mga seryosong problema. Dulot nito, naging masalimuot na ang pagsisimula ng kanilang relasyon nitong sina Regine at si Ogie. Nilinaw naman ng Asia's Songbird na siya ay pinanindigan ni Ogie at itinama ang mga bagay-bagay bago sila maging magkarelasyon. At matapos ang lahat ng ito, nanatiling maayos ang relasyon ni Ogie sa kanyang dating pamilya, ito si Michelle, lalo na sa kanyang mga anak. Ibinahagi pa nga ni Regine na dumalo silang dalawa ni Ogie sa kasal ng bagong asawa ni Michelle at pumunta rin ang dalawa sa kasal nila. At nagpayo naman si Asia Songbird para sa mga magkarelasyon na hindi agad nagkapatawaran at humarap sa pareho nilang sitwasyon. Payo niya, quote and unquote, pwede naman pala to have a relationship with the ex. You just have to be more open, to be more forgiving and willing to have a relationship, say ni Regine. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli natin chika for today, ito malungkot na balita, bumuhos ang pakikiramay ng mga kapwa celebrity at netizens sa Instagram post ng kapuso comedy star na si Rufo May Quinto dahil sa pagpanaw ng asawang si Trevor Magallanes. Dumagsa ang condolences sa comment section ng post ni Rufo May kung saan ibinahagi niya ang mga larawan nila ni Trevor kasama ang anak nilang si Athena. Hindi naglagay ng kahit anumang caption si Rufo May, subalit batay sa mga komento at mensahe sa kanya ng mga kasamahan sa showbiz, pumanaw na nga itong si Trevor sa hindi pa matukoy na dahilan. Pero ang nasabi ni Rufo May sa panayam, mahal pa rin niya ang asawa, subalit ang asawa na raw ang ayaw sa kanilang relasyon. Matatandang kamakailan lamang ay inamin ni Rufo May na break up na sila ni Trevor sa hindi rin ibinigay na rason. Matatanda ang nauna nang inanunsyo ni Trevor sa pamamagitan ng Instagram story na gumugulong na ang proseso ng kanilang diborsyo. At hindi naman idinitalye ni Trevor kung anong rason ng posibleng hiwalayan nila ni Rufo May. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side. Kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Mama JT para sa showbiz, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!